pupunta tayo ngayon sa isang paresan. Hindi lang tayo ang kakain, may pupuntahan din tayo, may dadanggitin tayo. Magpapares muna bago sumulasok. Start muna natin itong wow, ang ganda. Counterflow ka ng ilaw ka pa. Bale, ngayon i-ano natin, ilalatag natin yung mga fonts and cross. Ito is at 360 Ace Pro 2. Yeah. Although marami na rin naman kayo makikitang review nitong camera na to, pero yun nga, pag sa Pilipinas wala naman ako masyadong nakikita, lalo't minsan iba rin yung environment sa ibang bansa dito sa Pilipinas, lalo pag ganito mga street, especially pag using pure view. So unahin ko muna dito sa camera, sa video quality. Maganda naman. Yun lang. Hindi, I mean, maganda siya. Hindi ka rin naman talaga mag-expect na sharp and detailed yung output or nung result. Kasi nga low light pa rin naman unless kung gagamit ka ng mamahaling mirrorless or DSLR na camera, tapos i-mount mo sa helmet mo, napakabigat nun, kaya i-mount mo sa motor. Pag yun umalog, ewan ko lang kung tumagal ng isang taon yun. Ewan ko kung may mga ganun, mga durable na camera. Pero pagdating naman kasi dito sa action camera, higit ni ate, wala, kumbaga hindi mo naman yun nga, sa liit niya, although may technology na rin naman ngayon, pero sa liit nito, sa compact nito, hindi, kung ako lang din talaga, hindi ko na siya i-expect na maganda or maganda pa rin naman siya, pero yung kumbaga detailed and sharp, wow, galing. Sharp and detailed, ayun. Tapos yun, pero maganda, kumbaga ang habol mo na lang dito is clarity nung paligid. Unlike kasi kapag gumamit ka ng ibang action camera, except na lang sa 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 X5 na Insta360 din. Yun, maganda rin, may pure view din yun eh. Hindi ko lang sure kung merong ganun sa mga ay ganun sa DJI. Pero yung DJI, may nakikita rin akong review na na maganda rin sa low light eh. So ayun, parang kumbaga check nyo na lang kung may DJI kayo or kung mayaman kayo, bumili kayo parehas. Mahirap lang ako eh, inutang lang naman to camera na to, pero yun nga. Tapos battery, okay lang naman kung parang tumagal naman siya ng lalagpas pa siya ng isang oras. Tapos ano pa ba, audio,
Yun lang naman din yung pinaka main concern ko, yung audio. Kasi um, kapag nag-external audio ka pa, lalo't ano, usually ganito na ano, yung madalas kang bumiyahe, pupunta kang mga probinsya, tapos hindi mo sure kung maulan. Although ako, nag-check ako lagi ng ano ng weather, panahon sa weather app, kung maulan or what. Kahit nga ano papasok lang sa trabaho, ganyan. Para at least prepared ako sa ano, sa ulan. Ngayon, yun nga, kapag gumamit ka pa kasi ng external na or mic adapter, or bubuksan mo yung USB-C port, ayun, medyo pag napasukan ng tubig yun, ayun, iyak. Pero ano, yun nga, mas okay pa rin na wireless ang gamitin kung hindi natin sure yung pupuntahan natin, or kung hindi natin sure yung panahon sa pupuntahan natin. Kasi minsan dito maaraw sa Manila, tapos pagdating mo ng Bicol maulan, or Quezon province pa lang maulan. So yun, kaya kumbaga sa plan B mo, dapat may naka-ready ka na wireless na option, para at least nakatakip yung USB Type-C mo. Kasi doon din nakasaksak yung yung pangalan SD card mo, memory card. So yun kagandahan na to. Tapos sa chat naman, ayun nga, may mga preset na rin naman siya na kung gusto mong may ano ba, kung tinatamad ka magtimpla-timpla, may preset naman. Tunog bitek, pero takbong bitekleta. Nagawa mo. Yun nga pala, pagdating dito sa audio, nung tinest ko yung audio using intercom. Ano ba tawag dito? Since nga may noise cancellation yung microphone ko, yung intercom. So bale yung mga words na sasabihin mo, medyo yun, i-trim niya yung parang hindi naman first letter, parang first microsecond nung sound ng pagsasalita mo, pati dun sa last. Kaya minsan kunyari yung letter S, maririnig mo para akong Vietnamese na letter S. Kumbaga wala silang S. Kaya pag PCX, sasabihin lang nila PCX. Parang gano'n, para akong Vietnamese. Pero ewan ko lang din, kasi yung gamit kong balaklaban nun, may foam sa bibig. So baka mamaya nahaharangan din ng dahil doon nahaharangan yung boses ko sa mic. Pati hindi rin naman kasi tutok na tutok yung mic doon sa bibig ko. Kumbaga nakalagay lang siya sa nakadikit lang siya sa ng foam ng helmet ko. Kasi kapag tinutok mo siya sa sa gitna, parang tunog sabog.
Tulad nito, madilim. Ayan. Tingin ko ito maganda pa rin kuha nito kasi ganito madilim. Kung yung mga ganitong scenario or scenery na street light, kung ano lang, tahimik daan. Wait lang, may ticketing. Ay shit, may aso yata yun. Kawawa naman. Mukhang bago lang talaga, parang ilang oras pa lang eh. Sayang buhay. Yung mga aso nyo kasi tali nyo kung alaga nyo. Alagaan nyo yung aso nyo. Ay, sayang buhay eh. Alagaan nyo tapos parang hayaan nyo lang sa labas. Parang kumbaga ingat mga for parents. Tagalaga ka ng hayop pero kumbaga ang turo nila is ano na tao na. Pag ganun lang din. Wawa. Di rin naman natin masasabing kasalanan ng ano sa kasagasan. Pamamaya bilang tumawid yung aso. Ayun din, tapos din ang accident, mga ganun. Diba? Kaya pag may mga alaga kayo, make sure nyo na nasa loob lang ng bakuran nyo, or kung wala kayong bakuran, dapat nasa loob ng bahay nyo or itali nyo kung ano, gawan nyo ng maayos na ano, bahay nila para at least, diba, lilisan nyo, ganyan. Kung tinatamad kayo maglinis ng mga alaga nyong hayop, edi huwag na kayong mag-alaga ng hayop. Hayop pala kayo. Joke lang. Pero yun nga, real talk. Kung di mo kaya maglinis ng bahay ng alaga mo, parang bata, parang baby, ikaw na mag-anak. Gaalaga ka ng anak, tapos kaya mo lang maglinis. What the fuck, man? Ito na tayo. Ito naman yung mga not totally buhay pero bukas para sa mga walang pasok ng weekday. Dahan-dahan tayo lilipat ng day. Ay, tutulay tayo. Ito na tayo pala sa ano. So yun na nga, mabalik tayo sa baseball. Yun lang. I mean, yung sa voice, pagdating sa audio na mic input. Itong gamit kong balaklava manipis to, wala itong foam sa ano. So, titignan pa rin natin kung ano yung magiging output. Mamadali masyado. Dude, mamadali ka, lumipad ka. Tatawa ako doon sa ano doon. Tapos nung pinatulan siya yung
Siya pa yung umiyak eh. Prank lang daw. Prank lang ba yun? Nalimutan ko na yun, pero naalala ko yung nagbiro din. Lumipad ka. Ang galing eh. Wow! Sana all. Sulasok yan mamaya. Ay, nako. Ako rin. Pares muna bago sulasok. Ginare. Bago sinulasok. Bad yun pa. Dapat pag pares lang, pares lang. Halong so, hindi ko nakikita yung ano. Pag mga ganyan, relax lang. Natin. Hindi naman sila tatawid eh. I mean, lilipat ng lake kasi dun lang yata talaga yung linya nila. So, wow! Ano pa sabi ko? Malubak. Club 69. Kaya pag umorder ka dun, dapat nakabaliktad ka. Wow! Bakit nila? Speed lang tayo dito. Speed lang. Ayan, mga tulad yung lubak na yan. Hirap makita sa dilim. Kahit hindi pa malabo mata mo eh. Kahit naman yung ibang nakikita ko na or napapanood ko na nagra-ride, hindi naman sila nagsasalamin. Baga, I mean yung hindi pa malabo mata nila pero nalulubak pa rin sila. Dapat pag mga ganito, chill ka lang. Kaya nga nilagay 50 km per hour yung or 50 o 60. Pero alam ko 60 sa mga light. So pag ikaw nalubak, tilapon ka. Ang sarap ng ganitong ride. Although nakakatakot din kasi mga truck yung katabi mo. Pero kung ano, doble pa sa doble yung ingat mo, ganun din, ma-aksidente ka pa. Hindi naman natin nasasabi kasi yung aksidente. Relax lang. Hindi natin kailangan mayabang or magmabilis. Kasi kahit anong ingat mo, may kamote ka talagang makakasama sa daan, wala din. O tulad nito, so gagawin mo, wala kang signal light, iitin mo pa yung ano, yung tricycle. Tingnan mo yung linya niya. Yun yata yung linya niya eh. Kailangan niya ata nakalinya siya sa ano eh, sa broken lines. Ayun, yun nga. Pero sa mga marurunong talaga or kung may makapanood man nito sa na taga LTO or tuturo sa mga driving school, kapag ba lumagpas ng let's say 60, pero lumagpas ka ng 60, mga below 69 ganyan, pwede pa rin pa kaya mahuli yun? Or ano ba, di ba yung nararound off yung mga ano above 5
So let's say 65. Pag ni-round off mo yun, 70 na yun eh. Tama ba? Para at least kung may mag-comment man, may natututunan tayo. Hindi yung puro kakamotehan. 16 minutes na lang. Mas maganda yung ano eh, yung nagtatanong tayo eh. Kahit sa trabaho, magtanong ka lang na magtanong. Kasi mas nagtanong ka at willing ka naman matuto, ina-absorb mo yung mga sinasagot sa'yo. Basta maganda yung sagot. Matututo ka eh. Wag nga lang yung nagtanong ka ng isang beses, tapos ulit-ulitin mo pa rin yung tanong mo. Iba na yun. Zombie concept, papatugtog speaker, tapos yung mga cringe na tugtugin. Wow! Sagutan sila dun, no? Kusina. Shit! Ang ganda ng Maynila. Diba? Pagdating naman sa turismo, diba? Ano lagi-lagi natin nakikita or pupuntahan? Parang nakaka-amaze pa rin na ano eh. Nakaka-amaze pa rin na pagmasdan ng ang kagandahan ng Pilipinas. Maganda sana kung ano eh, no, kung safe talaga dito. Safe sa lahat ng lugar, hindi lang dito sa Manila. Sana lahat, buong lugar safe. Ang sarap maglakad-lakad kahit ganitong madaling araw, magja-jogging ka, gumagamit ng cellphone na habang nagmomotor. Gunggong! Ayoko tumabi dun sa kamote. Pag tumabi ka sa kamote, kamote ka na. Joke lang. Pero magmumotor ka, habang nagmumotor, nanonood ka ng video, sasabihin ng iba dyan, oh, bakit ikaw nga eh, naka-Google Maps eh. At least ito, Google Maps, hindi naman to yung for entertainment na lagi-lagi kang titingin eh. Pati maririnig mo rin yung ano eh, parang maririnig mo yung guide na kung saan ka liliko or what. Tapos saglit ka lang lilingon eh. Yun talaga video. Tapos dede content pa, mga thirst trap. So, sino ba umano doon? Umasenso doon? Yung mga nagta-thirst trap lang naman umasenso doon eh. Galing, nakamote. Anyway, diba? Pag drive ka lang, dami mo na makikitang or masasabi dito eh. Pero yun nga, sa buhay, ganun naman din talaga. May maganda, may pangit. Ito na tayo, sorry. May bad. Ewan ko ba, mas gusto ko dito sa kaliwa. Pero ayun nga.
daming pila ng mga truck. Pero maganda. Sa totoo lang, kahit kung disiplinado lang din yung mga mahirap natin ano, mamamayan, disiplinado sila, kahit mahirap, maganda pa rin ang Pilipinas. Kahit sabihin natin may squatter, dahil kumbaga sa loob ng squatter na yan, hindi rin naman natin alam kung ano ba yung meron dyan sa loob. Eh baka mamaya sila pa yung mga mas masaya. Hindi pa eh. Legit ba yan? Naka-red tapos nag-go sila. Tayo ganon. Green muna. Yan. 9 minutes bago pumares at mulasok. Grabe. Aba, yung truck, puti na rin yung likod. Pwede ba yan? Usually, nakikita ko lang yan sa mga NMAX, Aerox, pati ano eh. Contact stick na ano eh. Medyo ano tayo dito. Diesel lang. Nagawa mo. Kamote. Kaya na, didikuan. Ano magagawa niyo dyan? Hindi nyo mapara para magpaano. Tapos tignan nyo ano yung mga na-aksidente sa ng mga truck. Yung iba overloading. Magaling.
Dito ko muna puputuloy yung ano, video. Stop recording.